Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for feedback and control systems at ang topic natin ngayon ay Introduction to Control Systems. So ano ba ang control system? Ang control system ay isang sistema na kumokontrol sa output sa pamamagitan ng pagsasaayos ng input. So sa diagram, okay, ang control system ay kinakatawan o sinisimbolo ng isang block. Okay, so ang symbol ng control system ay isang rectangular block. Okay, so ang output ay kinokontrol, okay, sa pamamagitan ng pagbabago ng input. Kaya ito tinawag na control system. Ang input ay isang stimulus o command na ina-apply sa system mula sa isang external source. Maaari itong isang physical variable o isang quantity na pwedeng maging reference value sa ating control system. Ang output naman ay ang aktual na tugon o response na nakuha mula sa control system. Ito ay maaaring katumbas o hindi sa nais na tugon o response na tinukoy ng input. Ang mga control system ay maaaring magkaroon ng maramiang mga input at output. At ang kanilang katangian ay pwedeng matukoy batay sa layunin ng system. Meron ding mga kaso kung saan ang mga ito ay maaaring hindi malinaw na matukoy. So, let us say, para maintindihan mo kung ano yung mga definition and terms na ito, let us say may inutos ka na kumuha ka ng tubig. So, that will be our input. So, ang output dun pwedeng maging isang basong tubig o isang balding tubig kasi hindi malinaw yung binigay na input. Okay? So, kaya natin nilalagyan ng control system para sure at tama ang response ng output natin. Okay? Okay, let's have an example ng control system. So, ang electric switch ay isang simpleng example ng control system. Ang pag-flip ng switch sa on or off nito ay nagsisilbing input. At meron din itong dalawang posibleng estado which is on or off. So, ang output ng switch ay ang daloy o hindi pagdaloy ng kuryente. Na meron din dalawang estado, dumadaloy o hindi dumadaloy ang kuryente. So, ang electric switch ay nagpapakita ng simpleng klase ng control system kung saan malinaw na tinutukoy ang input at output nito. So, in short, so kapag in-on mo, yun yung input natin, dadaloy ang kuryente, yun naman ang output natin. So, kapag in-off mo naman yung switch mo, so, yun yung input mo at ang output mo naman dun, hindi dadaloy yung kuryente mo. So, kaya, ang electric switch is an example ng isang control system. Okay? Okay, let's have another example ng control system. So, ang isang thermostatically controlled heater o furnace ay isang halimbawa ng isang control system. Automatic nitong kinokontrol ang temperatura ng isang silid o enclosure. So, kinukuha ng system ang isang reference na temperatura na karaniwang itinatakda ng thermostat bilang input. So, ang output ng system ay ang aktual na temperatura ng silid o enclosure. So, kung nakita ng thermostat na ang temperatura ng output ay mas mababa kaysa sa reference input, ang furnace ay nagbibigay ng init hanggang ang temperatura ng enclosure ay tumugma sa reference input. So, sa puntong yun, automatic na naka-off ang pugon. So, gayunpaman, kung ang temperatura ay bumaba ng bahagya sa ibaba ng reference sa temperatura, ang furnace ay bubuksan muli upang mapanatili ang nais na temperatura. So, kaparehas din ito ng mga digital na air conditioning unit natin. So, let us say, sinet mo yung temperature ng 20 degrees Celsius. So, let us say, tumaas yung temperatura dun sa loob ng silid o dun sa enclosure na yun. So, gagawin ng thermostat mo, mag-on siya. So, palalamigin niya ulit yung silid o yung enclosure na yun para ma-achieve niya yung 20 degrees Celsius. So, once na na-achieve niya na yun, mag-off na siya. Okay? Okay, let's have another example ng control system. So, ang sistema ng control ng traffic light ay isang halimbawa ng sistema ng control system. Dito, inilalapat ang isang sequence ng input signal sa control system na ito. At ang output ay isa sa tatlong ilaw na i-on sa specific na oras. At sa oras din na yun, papatayin ng dalawa pang ilaw. So, batay sa pag-aaral ng trapiko, sa isang particular na junction, maaaring matukoy ang mga oras ng pag-on at off ng mga ilaw. Ayon dito, kinokontrol ng input signal ang output. Kaya, ang sistema ng control sa mga ilaw ng mga trapiko ay naka-time basis. Okay?
So now, let us discuss classifications of control system. So, maaari nating i-classify o iuri ang control system ayon sa klase o type ng signal nito. At ito ay ang continuous time control system at discrete time control system. So, ang continuous time o analog control system, ang lahat ng mga signal ay tuloy-tuloy sa bawat oras. Ang signal na nakadepende sa isang continuous na mga value ng independent variable time ay tinatawag na continuous time signal o sa pangkalahatan isang tuloy-tuloy na data signal o mas madalas isang analog na signal. So, ang continuous time control system ay tinatawag din continuous data control system o analog control system na naglalaman o nagpoproseso lamang ng tuloy-tuloy na signal o analog na mga signal at components nito. So, ang example nito ay ang saksakan natin sa bahay o AC outlet natin. Ang tuloy-tuloy na sinusoidal na nag-iiba-ibang voltahe o alternating current na makukuha dito ay isang tuloy-tuloy na time o analog na signal dahil ito ay tinukoy sa bawat sandali ng oras o electrical power na makukuha sa outlet na yon. Okay? So, para maintindihan mo kung ano yung continuous o analog control system, dyan sa example natin na yan, diba sa outlet na yan, okay, so continuous ang power natin dyan unless na magkaroon ng blackout o brownout. Okay, so ibig sabihin any instant of time pag nagsaksak ka doon, available yung power na yun. So, ibig sabihin, yung mismong data nung nandun sa loob ng AC outlet natin ay continuous time. Okay, kasi hindi siya nawawala yung signal doon. Okay, kaya siya naging example ng continuous time o analog control system. Kasi tuloy-tuloy yung data signal na ibinibigay dun sa AC outlet na yun. Okay? Now, let us discuss discrete time o digital control system. So, sa discrete time control system, merong isa o higit pang discrete time signal. Ang isang signal na tinukoy at an instant ng independent variable time natin, kung saan ito ay nakasalala ay tinatawag na discrete time, discrete data, sample data o digital signal. Ang mga discrete time control system ay tinatawag din discrete data control system o mga sample data ng control system na may mga discrete time na signal o mga bahagi sa isa o higit pang mga point sa system nito. Ang mga discrete time control system ay maaaring magkaroon ng tuloy-tuloy na oras pati na rin mga discrete time na mga signal. Ibig sabihin, pwede silang maging hybrid. Ang nakikitang kadahilanan ay ang isang discrete time o digital control system ay dapat magsama ng kahit isang discrete data signal. So, gayon din, ang mga digital control system, particular na ang sample data type, ay kadalasang may parehong open loop at closed loop na mode ng operasyon. So, ang isang halimbawa nito, let us say, may isang lamp na nakakonekta o sinaksak mo sa isang AC outlet at ito ay in-on mo at pagkatapos ay kaagad mo itong in-off at pinatay. At ginawa mo itong paulit-ulit sa bawat minuto. So, ang ilaw mula sa lampara ay isang discrete time signal kung saan sa isang iglap lamang nag-on ito sa bawat minuto. So, ibig sabihin, ang digital control system natin ay hindi puro digital signal lang. Okay, pwede itong magkaroon ng continuous signal na sinamahan ng digital signal kasi sinabi niya pwede siya maging hybrid. Okay? Now, let us discuss CISO and MIMO control system. So, maaari nating maklasify o iuri ang control system depende sa dami ng input at outputs nito na tinatawag nating CISO o MIMO. So, ang CISO stands for single input, single output, meaning isang input at isang output lang ang laman ng control system na ito. Ang MIMO naman stands for multiple inputs and multiple outputs, kung saan maaring mas madami o more than one ang input at output ng control system. Now, let us discuss open and closed loop system. So, maaari nating maklasify o iuri ang control system depende sa feedback path nito. At ito ay open loop control system at closed loop control system. So, sa mga pinag-aralan natin kanina, makaklasify natin ang control system, una, sa type ng signal, pangalawa, number of inputs and outputs, and the last one is feedback path. Okay?
Now, let us discuss open loop control system. So, sa mga open loop control system, ang output ay hindi binabalik sa input. Kaya, ang action na gagawin ng control ay independent sa nais na output. So, let us consider the figure below. So, ang isang input ay inilalapat o ina-apply sa isang controller. At ito ay gumagawa ng isang nagpapakilos o actuating na signal na nagkokontrol sa signal. Ang signal na ito ay binibigay bilang input sa isang planta o proseso na dapat kontrolin. Kaya ang planta ay gumagawa ng isang output depende sa aksyon ng control system. Ang sistema ng control sa mga ilaw ng trapiko ay isang halimbawa ng isang open loop control system. So, ang isang halimbawa ng open loop system ay ang automatic toaster. Okay? Kung saan ito ay kinokontrol ng timer. Ang oras na kinakailangan para gumawa ng good toast ay dapat na tansyahin ng user na hindi bahagi ng system. Ang control sa kalidad ng toast, which is our output, ay nakadepende sa naitakdang oras na parehong input at control action. Ang oras ay karaniwang itinatakda sa pamamagitan ng isang nakakalibrate na dial o switch. So, para mas maintindihan natin na mas madali ang open loop control system, ang open loop control system ay isang forward path lang ang sinusundan. Okay? So, let's say yung example natin kanina na kumuha ka ng tubig. So, that will be our input. So, yung controller natin, ipaprocess yung input na yun, and then yung output niya pwedeng maging isang balding tubig o isang basong tubig. Pero, ang ibig sabihin nun, ang naging output mo, meron pa rin siyang binigay na tubig sa'yo. Pero hindi niya lang sinabi kung ano yung desired output na yun, kung isang basong tubig ba o isang balding tubig. So, ganun ang open loop control system. So, ibig sabihin wala kang control doon sa pinaka-output niya. Okay, so katulad din dito sa may automatic toaster na ito, let's say sinet mo yung tinapay na matoast ng 2 minutes. So after 2 minutes, pag tapos niya, hindi pa ganun katoast yung tinapay. So wala kang control do sa desired output na gusto mo kasi kung ano yung settings niya, yun na yung susundin niya. Okay, so kaya gumagamit ng mga feedback path para maitama yung output at makuha mo yung desired output na gusto mo. Okay? Now, let us discuss closed loop control system. So, sa mga closed loop control system, ang output ay binabalik sa input. Kaya, ang action na ginagawa ng control system ay nakasalalay sa nais na output. So, let us consider the figure below. Ang error detector ay gumagawa ng error signal na siyang nilalagay sa pagitan ng input at feedback signal. Ang feedback signal na ito ay nakuha mula sa feedback elements sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa output ng pangkalatang system bilang input nito. So, sa halip na direktang input, inilalapat ang error signal bilang input sa isang controller. Kaya, ang controller ay gumagawa ng isang actuating signal na kumukontrol sa planta. So, sa kombinasyong ito, automatic na naayos ang output ng control system natin hanggang makuha natin ang nais na tugon o output. So, ang mga closed loop control system ay tinatawag ding mga automatic control system. Ang sistema ng control ng mga ilaw ng trapiko na mayroong sensor sa input ay isang halimbawa ng isang closed loop control system. So, para mas madali mong maintindihan kung ano ang closed loop control system, yung open loop control system natin, nilagyan mo lang ng feedback element. So, kaya siya naging closed loop control system. Okay? So, yung example natin doon, yung traffic light, diba? So, naka-time basis siya. So, ibig sabihin, after ng time, depende yun kung naka-red siya o naka-green siya. So, kung lalagyan mo ng sensor, okay, let us say may na-sense yung traffic light na may tumatawid pa. So, hindi siya mag-go unless na ma-sense niya na wala nang tumatawid doon. Okay, so that is an example ng closed loop control system. Ganun din sa automatic toaster natin. So, kung lalagyan mo ng feedback element yun, okay, so hanggat hindi mo nakukuha yung desired toast ng tinapay natin, okay, paulit-ulit lang niyang naka-on yung mismo automatic toaster na hanggang makuha niya yung pinaka-desired output niya. Okay? So, ang isa pang halimbawa ng closed loop system ay ang autopilot mechanism ng eroplano.
Ang layunin nito ay mapanatili ang isang tinukoy na heading o lokasyon ng eroplano kahit may atmospheric changes. So, ginagawa nito, ang gawain nito sa pamamagitan ng patuloy na pagsukat sa aktual na heading o lokasyon ng eroplano at automatic na pagsasaayos o pag-adjust ng altitude nito. Ang piloto o operator na nag-preset ng autopilot ay hindi bahagi ng control system. So, para mas maintindihan mo na mas madali, so, kung naka-autopilot yung aeroplano at nagkaroon ng kunyari ng turbulence, okay, so nawala siya dun sa actual na location ng paglipad niya at nawala din siya dun sa tamang altitude niya. So, ang gagawin ng feedback element natin, okay, i-feed niya dun sa buong system na yun na nawala siya sa tamang lokasyon at mali yung altitude niya. So, i-correct ngayon yun. Okay, so once na na-correct na ng system na yun, babalik siya sa tamang direction niya at tamang altitude niya. Okay? Now, let us summarize the difference ng open at closed loop system. So, sa open loop control system, ang action na ginagawa ng ating control ay independent sa ating gustong output. So, wala itong feedback at ito din ay tinatawag na non-feedback system. Madali itong idisenyo at ito'y mura, pero inaccurate o hindi tugma ang pwedeng output nito. So, ang closed loop control system naman, ang action na ginagawa ng ating control ay nakadepende sa ating gustong output. So, meron itong feedback at tinatawag din itong feedback control system. Hindi ito madaling i-disenyo o complex ang design nito at mahal siya. Pero very accurate naman o tugma ang pwedeng output nito. So, kung mapapansin mo, ang mga tinalakay lang natin dito sa topic na ito ay puro mga definition and term. So, huwag mo isipin na ang magiging exam nyo lang dito ay puro mga tungkol sa mga definition and terms lang ng topic na ito. Pwede rin itong magkaroon ng mga computation kasi kung babalikan mo ang circuit analysis mo, meron tayo mga kinocompute doon ng mga open circuit, short circuit, at saka closed circuit. So, particularly sa topic ng Norton's theorem at saka Thevenin's theorem. So, pwede pumasok yun dito sa topic na ito kasi ang open circuit is an open loop control system at ang closed circuit naman natin na kinocompute yun is a closed loop control system. So, pwede siyang maging example dito sa mga topic na ito. Okay? Kasi ang circuit analysis is one of the prerequisite ng subject din na ito. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial natin. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!